good day sa inyo mga kadengalista. Kamusta? Saan ang ruta mo ngayon? For today's video, muling nagbabalik ang inyong Kuya O para sa napakagandang episode ng ating kennel visit ngayong araw. Mga pang-breeding adult dogs ang ipapakita ko sa inyo. Kaya kung interesado ka sa video na to, sana matapos mo hanggang dulo. Ang kanila palang address ay matatagpuan sa 563 A.H. Lacson, Corner F. Hoxton, Sampaloc, Manila. At ang contact number ay 0917-580-1439. Yes. Napasabak nga pala sa Englishan ang inyong Kuya O. Hindi ko na ipaparinig sa inyo dahil English barok ang inyong Kuya Oleg. And I'm looking for Miss Josefina. The owner. Yes. So And maybe come and open. yes. Maybe on the other side. Ma'am Josefina. Eto si Ma'am Jo. Siya ang may-ari ng pinuntahan nating kennel dito sa Sampaloc, Manila. Already closed, but I will open for you. Eto naman si Sir Tony, ang husband ni Ma'am Jo. Alam ko, Hindi, wala po kasi paparadahan eh. Baka ma... ako yung kotse mo na tumaan sa tindahan namin. Marami na yung tindahan. Ay, may kukunin lang po, sombrero ko. Sombrero ko. Trademark ni Kuya Odeng na sombrero. Opo. Ako nga pala si Tony Santos. Kuya Tony Santos. Opo. Ang asawa ko si Joe Santos. Joe Santos po. Ang negosyo namin itong Christmas decor. Ay, talaga? Teka, after papasok. Okay lang mag-video ko? Pwede rin. Okay. Ito. Wow, ang dami lang Christmas decor oh. Opo. Wow. Oh, ang daming Christmas decor. Ganda. Ay, nakakatuwa naman. Oh, ganda. Actually, sarado ngayon to. Sarado po kayo ngayon, di ba? Actually, this is store. Nag-open September, October, November. December. December, mga second week lang. Okay. Kami nagagawa. Opo. Fiberglass. Opo. Ang gaganda. Natutuwa ako. Gawa namin, nasa Rizal Binangonan. Opo. So, doon gagawin, dadalhin dito. Isa lang itong store namin. Opo. Si Joe ang namamahala dito sa store. Siya supervise nito. Ako naman nagpupunta sa factory for production. Opo. So now, ang factory is also closed. Kasi wala nang bibili ng Opo. nakadekor na mga tao. Opo. So, ang inaan namin, naglinis na kami ron. Dito, nagliligpit na rin. Opo. Kasi kung papabayaan lang naman niya, sisira for the next season. Opo. Now, January up to August, close ka. Opo. Dalawa kami senior, dito lang nakatira. Ito, good morning mga kadengalista. At muli tayong nagbabalik at sisilip muli tayo dito sa Pets and Animal Market. Pero ang kakaiba naman ay meron tayong binisita na isang kennel na solid nating mga subscribers na lagi nakatutok at sumusubaybay sa ating YouTube channel. Ipapakilala ko sa inyo mga kadengalista, walang iba kundi si Sir Tony Santos. Sir Tony Santos, magandang umaga po. Good morning po sa inyo. Welcome po sa aming kennel. Sir Tony, balita ko napakadami mong aso na for out ngayon dito. At bakit nyo po ba in-out? Kailangan i-out na. Mahal ko yung mga aso ko pero I had to sell them kasi yung anak ko simula nung mag-COVID na nasa Japan ay hindi kami nagkikita. Pinapupunta niya ako ngayon. That's a problem. Wala akong pag-iiwanan nung nasa 10 aso na to. Mga quality talagang alaga ko. Ang purpose ko talaga rito, i-breed ko sila. Kaya this year, dapat mag-breed sila. Kaso aalis ka ako. Wala akong makakaiwan. Kung sino makakakuha nito, kayo na lang yung alagaan nyo, mahalin nyo. At ituloy nyo na lang. Yun ang sana ang purpose ko. Ma-breed ko sila, maparami ko sila, at ma-share ko ang ganda ng mga aso ko. Makikita nyo naman. Opo. O yan, Sir Tony, pwede ba ating masilip? Unahin na natin dito yung mga nasa likuran. Meron siya ditong Belgian Malinois at saka GSP. Belgian Malinois,
XL to, ang laki na makikita nyo. Pagka dumamba, pagka tumaas. Tapos meron akong GSP rin na magto 2 years na. Lahat ng alaga kong aso hindi bababa sa 1 year and a half. Yung iba more than pa 1 year and a half. Pero lahat sila hindi ko pa nabibreed kasi nga ang purpose nga this year sana, kaso nga aalis ako. Now, kung matatanong nyo ang presyo, ang Belgian Malinois ko, 3. 2 babae, 1 lalaki. Yung isang babae ang may PCCI. So, ang PCCI medyo mas mahal ng konti. Anong kulay po doon yung silver? Parang yung black. Yung black and tan. Opo. May PCCI yun. Binebenta ko na lang ng plus 2,000 para sa PCCI. Pero yung dalawa, ito, pareho na rin may nakita nyo naman ang laki talaga nakakalula. Malaki pa sa akin. Yung isa 15,000 lang. Yung walang papel? Walang papel. Yung may papel? 17,000. Opo. Bali, for breeding na yan yung mga aso. Breeding na, for breeding. Hintayin mo na lang mag-hit. Opo. Breeding na. And next natin yung GSP. Itong GSP naman, magto 2 years na to. May PCCI din. Hindi pa rin nabibreed. Ang selling ko rito is 25,000. Babae rin. Ayan o, laki rin. With papers to? With papers to. With PCCI. Laki rin o. Ang laki ng paa. Ang ganda, ang lambing, ang lambing. Ang lambing niya. Opo. Ayan, and syempre marami pa dun sa loob. Ito, silipin natin. Sa loob, nandito naman. Sa Corgi naman, nasa 1 year and a half din yun. May PCCI siya, tricolor. Babae rin, female. Ang asking ko ron is 40,000. Bibreed nyo na lang, hintayin nyo na lang mag-hit, pwede na. Kasi mga nakapag-persit na sila. Next, ang kasunod, yung American Bully ko. Ang gaganda na American Bully ko. 2 piraso pero piling-pili. Yung isa, veneno line, makikita mo talaga ang mukha. Puro compact ang katawan. Hindi tinipid sa pagkain. Talaga mahal na mahal ko yung mga American Bully na yan. Nag-hit sila ngayon nitong 2 weeks ago. Hindi ko lang naasikasong papa-stud. Naging busy ako sa pag-Christmas. Kaya hindi ko sila napa-stud. Sayang nga na nalipasan. Pero napakaganda. Ang asking ko sa Bully ay 25,000 each. At syempre yung mga Pomeranian niya, eto, Dalpis Ito, Dalpis ang mukha Tapos ito puro babae, kayo na lang magpapagroom. Babae. Almost, asan yung 2 years dyan? Ano po yung 2 years? Ito 2 years to. Ito almost 1 year. 1 and a half. 1.5 year yan. Lahat sila. Opo. Lahat sila. Okay. Ito lang ang 2 years dyan. Ito lalaki. Ito yung babae din. Okay na, mamimili mga kadengalista. For only 15,000 lang yan, 4. Isang male, 3 female. Package ko na 4, 15,000. Hindi ko na rin naasikaso. Ang gusto ko lang, kaya ganong presyo, alagaan nyo, mahal namin yun, mahal ng asawa ko yung Pomeranian na yan. Medyo i-groom nyo na lang, na medyo nabuhol-buhol, pero bibigay ko na 15,000, 4. Ilang taon po yun? Yung isa 2 years may get, yung 3 1 year may get, yung isa 2 years may get na. Okay? Ang kasunod nun, yung 2 Belgian ko, yung isang black tan, yun na may PCCI. Yung isa naman, sable, walang PCCI, 15,000 yung walang sable. Pagka may PCCI plus 2,000 lang. Alam niyo naman, kaso sa paglakad nun at yung babayaran sa PCCI. Dinagdag ko lang yun. Yung Pomeranian ko, sayang, hindi ko makita na misplaced. Matanda na, pagpasensya yun na senior. Lahat sila may paper na wala. Meron ako sa hinahanap, parang may nakita akong isa. Basta may paper, aanin ko pa naman yun. Bibigay ko na lang sa inyo. 15,000, 4 na sila? 4 sila. Napakamura naman yung binigay. Okay na. Okay na. Ang gusto ko lang, maalagaan nyo. The other prices, negotiable po yan. Madali akong kausap. Pero wag nyo naman po. Opo, wag nyo naman sanang baratin. Opo. Hindi ko talaga pambenta yan. Pang negosyo na, pang hobby na, libangan ng mga senior. Tanyo, ang lalaki na aso ko, pero nakakaya ko, natitrain ko.
pag sinabi ko sit, sinabi ko stop sila. Ang sarap mag-alaga ng aso. Mahalin mo ang aso, mamahalin ka rin yan. Opo, Yan ang tama. yan. Dati ko nag-ibon, dati ko nag-ista, pero tuwa ako sa aso ko. Ang lalaki. Yung malalaki, talaga malaki. Yung maliliit, talagang maliit. Ganun Ay, yung yan. mga ibon po na nandito, binibenta ninyo? Ayaw nang. I have 60 pairs dati, mga high-end, high mute, mga palo, dan palo, bronze palo, kung ano-anong mutation. Naibenta ko na lahat. Ito natitira 9 pieces. Ayaw na benta ng asawa ko. Stay na dyan. Gusto niya, pakainin mo na lang yan. Gusto ko may huni ng ibon. May black check pa ako dyan, pero ayaw ko na ibenta. Gusto niya lang makarinig ng huni dito sa garden niya. Garden niya to eh. Kaya gusto niya may tunog ng ibon. Malaking swerte ang dating yun, yung tunog ng nature. Malaking bagay yun. Opo. Yun. Ang ganda na ito. Pinimila niya. Ang ganda na ito. Bilhin nila yun. Meron lang siyang konting sugat sa tenga kasi normally nagkakasugat sa tenga ng aso na ganyan. Ayan. Saka earcrop lang ba niya? Hindi. Nakakamot. Ang ganda na ito. Ito lang. Meron siyang sugat sa... Pero wala na ito. Magaling na. Ang ganda ng tindig na ito. Exotic. Alam niyo kung saan siya tatakbo, no? Alam niyo kung saan siya pupunta? Nakaakyat pa ba? Ituring ko lang ba? Okay. Hey! Kala niya, papasyan siya sa baba. Nakahawakan yung aso. Napakaliit naman ang corgi mo. Kakaiba dun sa mga corgi na nakita ko. Ang lalaki na rin ba? Napakaliit. Ang ganda. Ang panda. Nung makita ng asawa ko, iwanan mo na. Ang ganda na ito. Nakakatawa naman mga kadenggalista. Napakaganda na ito sa personal pag nakita ninyo. Oh. Alam mo yung taas niya ay Yung iba, lalaki. mga isang dangkal lang yung taas niya eh. Tapos mahaba and ang ganda ng pagkakabid ng katawan. Pati mukha, yung pattern niya, ang ganda. Yung pattern din, no? Pattern niya, ang ganda. White collar. Hindi ka na. Ayun na, pasok na, pasok na. Hey. Jay! Sige! Sit! Sit. Sit! 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 Gusto ko man hawakan sila kaya lang kasi galing ako sa labas at nakamotor ako. Pero papakita ko sa inyo to, hindi sila aggressive na aso. Hindi. Kumbaga nagiging excited Ano na? lang sila na lumabas. Gusto lang makawala. Kasi tingnan mo kung tatayo lang ako dito. Hindi ka anuin. Oh, Hindi ka kakawalan. yan. Sanay sa tao. Talagang well-trained sila. Sanay sa tao. Opo. Yung basic lang naman, pero sanay sa tao. Opo. Binababa ko to. Ang ganda na ito. Pinaiikot ko doon sa Opo. barangay namin. Ang laki oh! Dito lang nalalaki na ako. Biglang Mas malaki yung isa. mas malaki yun. Yung lalaki. Oh, lalapit ko. Oh, malaki yung lalaki. Tama yung lalaki oh. Napagpaparacing ko. Opo. Oh, yan. Sige po, yung isa naman. Yun ah. Ito, sable ang kulay. Ganda rin, oh. Excited silang lumabas, yo. Oo. Oh. Halika. Hey! Sit! Hey! Sit! Sit! Yan. Good boy. Good girl. Ay! Ay! Maharot. Katsaka ito nga lang makikita ninyo, hindi sila aggressive sa tao. Kung may ibang tao na nakita, ay friendly. At syempre, pwedeng itong i-train pagdating sa bahay ninyo or sa mga farm na ilalagay ninyo. Darating yung panahon na pag na-train nyo to, is magiging aware na rin sila doon sa mga tao na nasa paligid nila. Kumbaga ito talaga ay sinanay nila Sir Tony sinanay nila Sir Tony tsaka ni Ma'am na friendly yung kanilang mga alagang aso. At syempre bukod doon, yung mga Belgian, mga kadenggalista is ano yan, maharot tsaka kailangan lagi nyong winawalk yan every morning para lumabas yung kanilang
ganda ng tindig ng katawan. Ito naman is for breeding na, mga female. Tapos ito naman yung male. O yan, okay. Ito yung sable. Okay po. Ay, inside. Oh, very good. Galing. Pasok ko kulungan na. Ayun o. Galing. O, di ba? Hindi lalabas yan. Well trained. Hindi lalabas. Galing no? Marunong. Yun ang maganda sa aso na yan. Nakakatuwa mga kadengalista. Siyempre, huwag nyo naman sanang baratin sila, sir, kasi nga ayaw naman talaga nila i-out itong mga aso. Gusto lang nila mapunta ito sa mga mag-aalaga din at mag-breed ng mga aso na ito. May purpose kung bakit ibinebenta. Hindi ibinebenta dahil gustong i-out, kundi ibinebenta dahil nga napamahal na sila sa aso at kailangan ng i-out dahil nga hindi nila maasikaso. Dahil mga senior na rin po kayo, sir. Senior na rin sila, sir, pero nakita nyo naman kung paano niya i-handle yung mga aso nila dito. Ayun. Sir Tony, maraming salamat sa konting interview at pag-invite niya sa akin dito. At syempre, bukod dito mga kadengalista sa mga aso pinakita ko sa inyo dito, isa rin sila sa mga manufacturer ng Christmas decor. Oo. Welcome sa Santa Claus kennel. Sabi nga ni Santa Claus, ho ho ho. Kuya Odeng, pasyal ka rito sa pagka makita mo yung mga Christmas decor natin sa baba. Ang dami nilang mga Christmas decor dito from Santa Claus. At syempre, meron pa silang mga from small hanggang pinakamalaking design ng mga Christmas decor. Kanina nga ay papunta ako dito ay meron akong nakasalubong na 2 foreigners na nag-inquire dito sa kanilang shop. Grabe, ang dami nila dito, magagandang mga Christmas decor, oh. Sayang, nahuli tayo ng dating dito. Pero mga kadengalista,
next year, bisitahin nyo itong kanilang shop. Napakadami nyo makikita. Well recommended to dahil nga isa sila sa mga manufacturer dito sa Pilipinas na nagbebenta. Ito nga pala si Sir Tony Santos and si Ma'am Josefina Santos. Sila yung may-ari nitong ano pong pangalan ng inyong store? Christmas Factory. Christmas Factory. Ang materials namin ay fiberglass. So, malalaki, very small items, ornaments para sa Christmas tree. Meron kaming mga pan-tabletop. Meron din kaming mga malalaking life size. 4 feet, 5 feet, 6 feet, 8 feet ang pinakamalaki. And we do yung mga arrangements sa mga restaurants, bahay, private houses, sa malalaking subdivision, mga resorts. May mga malalaking resorts kaming ginagawa. Pinakamalaki na namin nagawang Christmas tree is 30 feet. Napakalaki nun. Sinuplayan namin sila, all the Christmas lights, all the Christmas decor, yung mga sleigh. Ginagawa namin sila ng project study, tapos costing na pinag-uusapan namin, anong kulang. Kami na lahat ang nagde-decide. So ito si Jo, si Mami Jo, ay mahilig talaga mag-design niya ng mga garland, wreath, para sa bintana, para sa pinto. Meron pa naman kami mga items ngayon na kung gusto nyo humabol, may makukuha pa naman kayo. We're giving, simula na nag-start ng December 1, we're giving 20% discount. Siguro until this Sunday na lang. Meron pa, tumawag lang kayo sa amin, pabubuksan kayo ni Jo. Hindi tumatanggi ito sa mga dumarating dito. Katulad kanina, may foreigner na kumatok. Nakasarado na kami, pinagbuksan pa namin kasi nakakahiya naman kung tatanggi ako yun. Bawal tumanggi sa grasya. Tama po. Kaya welcome kayo rito kahit close kami. You want additional decors pa, marami pa rin dito. Less 20% na. This date Kailan po ba kayo nag-start ganito? 1998. Yeah. Dito na po yung pwesto ninyo? Yeah. Dito kami na. Isa lang itong tindahan namin. Plano namin mag-branch out pero wala na tao. Dalawa na lang kami nagtutulungan. Parang kami senior. Parang libangan na naging negosyo. Libangan na yung Choyan na naging negosyo na. So, pagdating ng January, nagkagawa na lang siya ng bagong design ng mga ibang decor, Santa Claus, wreath, garland. Ang factory namin ay nasa Rizal. Ito ang gawa namin, may mga trabador kami. As of now, stop muna yun. Walang gawa. Nandun lang yung mga molde namin. May tao kami ron na nagbabantay. So, welcome pa rin kayo. Kung gusto nyo middle of the year, may mga balikbayan dumarating, pwede pa rin. Pagbubuksan namin kayo. Just call us up. Pwede. Kontakin niyo si Kuya Odeng. Sasabihin niya ang telepono namin. Okay lang. Okay lang po ba? Isama na natin dito yung contact details ninyo. Okay. Maraming salamat. Banggitin niyo lang po yung contact number natin. Dito kami sa Sampaloc, Manila. Between UST, Espanya, and Nagtahan. In between kami. Makikita nyo may mga konti Santa Claus sa labas na decor yung parang landmark. Kanto kami ng Epoxon. Now, ang cellphone number namin ay 0917-580-1439. Under kami ng DTI, kontrolado kami ng DTI. Ngayon. Kayo po ma'am, mayroon po ba kayo gustong i-mention or pasalamatan sa mga kamag-anak niyo po, kaibigan? Maraming salamat Kuya Odeng sa pinagbigyan mo kami. Malaking tulong para sa amin. And welcome kayo dito sa Christmas Factory. Merry Christmas. Wala pong Pasko kung wala si Jesus Christ. Pero wag natin kalimutan, Jesus Christ. Maraming salamat at napakaganda netong kanilang shop, mga kadengalista. Bisitahin nyo na. Humabol na tayo para dun sa mga Christmas decor natin. Well recommended tong store nila. At syempre ako sobrang hanggang nang pakiramdam ko kasi first time ko nakapasok sa ganitong klaseng ng Christmas decor. Simula bata pa ako. Ngayon lang sa edad ko na to nakapasok ako at ganito pala yung pakiramdam na makakita ng personal ng napakalalaking mga Christmas decor. Napakaganda. Maraming salamat po and pagpalain po kayo ng Panginoon sa napakabait niyo po at mabuting puso.
Ay, may padala pa sa atin si Sir Tony. Wow, ganda. Alam nyo, first time ko lang magdi-display sa bahay ng Christmas decor. Eto, maraming salamat dito. Ilalagay ko lang to sa likod. Dito. O paano, dito na po ako ha. Maraming salamat. Si Sir Tony, nasa na? Take your time. Salamat, thank you po. Opo. Doon ako, gagano na ako sa ilalim na lang. Okay, thank you po. Salamat po. Alright, all goods mga kadenggalista. At pauwi na tayo. Galing tayo dito sa F. Hoxon Corner Lacson. Dito yan sa Sampaloc, Manila. Dahil nga isa pang 9 days ng tatay ko ngayon ay nagpadasal doon sa bahay. Wala ako sa bahay mga kadenggalista kasi nga eto ay bumalik na ako sa dating buhay natin para mabigyan ko kayo ng magandang content ngayong araw. Ayusin ko muna itong itong dala natin, baka malaglag.